Sa totoo lang, sabi ko nga kanina, pabiro ko dun sa God's healing, ingat-ingat po tayo, bagamat tayo'y mahilig tayo magpupunta sa sangandaan. Nandun, sanga-sangadaan dun eh. May liko-liko. Minsan malubak pa. Minsan putol-putol pa. So, ibig sabihin nun, no, kapatid, tama yung sinabi nyo na kinakailangan matagpuan natin yung tama at wastong daan at yan ay walang iba kung hindi ang daan ng ating Panginoon, yung kanyang buhay, yun ang ating susundan. Amen. Kaya maraming salamat sa iyo. At ngayon susunod po natin si Sister Myra Manaluto. Sister Myra, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon. Anong masasabi mo? Paano mo maiugnay itong ebanghelyong ito sa buhay mo? Para po. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, sa ating mahal na Biring Maria, sa kabanal-banalang Espiritu Santo, sa iyo, Brother Marcelo, sa ating head servant, kay Sister Early. At doon po sa ating ebanghelyo, ang mayano ko po sa ating Panginoon, no, na kung paano nga po sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon, no, na tunay na hanapin po natin ang daan patungo sa ating Panginoon. Kasi hindi po natin makikita ang daan patungo sa ating Panginoon kung nandoon pa rin po ang ating mga ugali na hindi ka lugod-lugod kay Lord. Unang-una po, yung mga pagsusugal na yan, yung mga bisyo na yan, yung mga paninigarilyo, inom, na kung paano po yung nagiging daan, no, na malayo tayo sa Panginoon, na hindi natin makilala ang Diyos. Kaya kung paano po sa gawain ito, malaking bagay, na natagpuan tayo ng Soldiers of Christ, na napakalaki pong bagay na naitulong sa ating buhay. Kasi nakilala natin ang Diyos, naibigay natin ang araw ng linggo para sa Panginoon, at tayo nagsusumikap na mahanap natin ang daan patungo sa ating Panginoon. Yun lamang po at magandang hapon sa inyong lahat. Amen. Totoo yan, mga kapatid. Ano? Siyempre nga naman, pag ang dami-dami mong pinaggagawa sa buhay mo sa araw-araw, iba't ibang bisyo, ay hindi mo nga talaga matatagpuan yung tamang daan. Yan. Pero ngayon, salamat sa Diyos, salamat sa Soldiers of Christ, salamat sa head servant na tayo ay kanyang ginagabayan. Okay? Ginagabayan hindi lang po sa pamumuhay natin sa pang-spirit, sa pangmaterial o kumbaga sa pangkatawan, kung hindi higit sa lahat. Ang patnubay po sa atin ngayon, of course, ang ating Panginoon ay ang kung paano tuntunin ang landas ng kabanalan. Matutuntun lang po natin yan. Kung tayo po ay kakalas o iiwanan natin yung mga luma nating pamumuhay. Ngayon, tanong ko, dito kay Sister Lerma Navarro, bago na ba ang daan mo ngayon, kapatid? Opo, sabi ko po na talaga pong nagbago na po ang daan na dinadaanan ko po ngayon. Kasi po, dahil po dito sa ating buhay na salita, dito po nabuksan po kasi yung aking puso, isip, dito po sa gawain ng Soldiers of Christ, dito po talaga ako nakarinig ng buhay na salita. Ano po, no? Nakakarinig po ako dati ng mga salita na pero iba po talaga yung sa Bible eh. Kasi po, ito pong Bible talaga pong, kumbaga po, kukunin po talaga yung puso mo eh. Talaga parang po bang kutsilyo na tutusok sa puso mo po, talaga pong tutusok po talaga sa puso mo, talaga pong yung pong isip mo, bibigyan ng linaw, yung pong puso mo po. Sabi nga po sa una, huwag kayong mabalisa. Naranasan ko po yun, huwag kayong mabalisa at manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Yun po yung naranasan ko po yung huwag kayong mabalisa. So dito po sa gawain nga na po na Soldiers of Christ, talaga pong sabi ko po na nasa tamang daan na po. Ilangan po at isang magandang hapon po sa atin lahat. Aming salamat sa iyo, Sister Lerma. No? At mayroon lang akong babanggitin po dito, no? 3 bagay, ano po. Sabi rito, maraming mekanismo at buto ng kasalanan ang inihahasik ng demonyo. Kaya ito kasing kaaway natin, hindi po ito talaga, sabi natin, hindi natutulog to eh. Laging binabantayan, akala nyo ba ang inaabatan ngayon ang demonyo ni Satanas? Akala nyo ba inaabatan niya yung mga nagsusugal, itong mga sandali, patuloy pa nagiinuman, gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Hindi na yun, hindi niya na. Bakit kailangan niya pambantayan? Kanya na yun eh. Ang ngayon ang babantayan niya, yung tayo ay lumayo na sa mga bisyo, yung tayo ngay sumusunod na kay Kristo,
Yung tayo ngayon itinakwil na lahat ng mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Yun na ngayon ang inaabangan ng demonyo. Sabi rito, no? Sabi rito, tulad ng mga sumusunod, kalayawan ng katawan at makamundong bagay. Yan. Alam nyo na yan siguro kung ano ba yung mga makamundong bagay. Ibig sabihin nun, kapag kayo na laging number one sa buhay natin mga kapatid, ha? Paggising mo sa umaga, yun na kagad. Ha? Hindi ka man lang nakapagpapasal, Lord, thank you Lord, good morning Lord. Wala eh. Ang hinahanap ko agad yung bagay na makamundo. Halimbawa, yung bagay na makamundo, no? Yun na naglalayo sa atin sa Panginoon. Nung araw po, nakatira pa po sa isang lugar, no? Pagdating ng umaga yan, gigising, uy, gising na, sabi niya doon sa anak niyo. Tay nanto, pumunta ka doon, alamin mo kung anong lumabas sa waiting, anong lumabas sa luto, baka tumama na tayo. Kapatid, kanino ka ba talaga nagtitiwala? Sa waiting? Kanino ka ba talaga nagtitiwala? Sa luto? Yan ang mga estratehiya ni Satanas. Pangalawa, paghahangad ng kayaman ng material. Sabi nga ni Sister Early, alam niyo pag si Sister Early nagbibigay ng yung first topic, yung bang layunin ng Diyos, kung bakit niya nilikha ang tao. Alam mo daw yung tao, sabi ng Sister Early, bigyan mo man ng 1 milyon yan, hindi masisiyahan. Kailangan niya pang under 1 million at hanggang sa walang kasiyahan, walang satisfaction. Gusto niya ganun. Kaya ito yung paghahangad ng kayaman ng material. Yan ang gusto ng tao. Pero kung alam lang ng tao, yung lahat ng yan, pag siya'y namatay, wala siyang madadala. Yan. Pangatlo, sabi rito, mga bisyo, tulad ng alak, sabi nga ni Sister kanina, Sister, umiinom ka ba nung araw? Opo. Ayun, very good. Alam nyo, nagsasabi tayo ng totoo, maganda yun, ano? Opo. Alak, ano pa, shabu. Hindi po. Hindi naman. Marijuana. Hindi po. Hindi rin. Pagsusugal. Opo. Ayun. Alam mo yung pagsusugal na yan, sasabihin mo, Brad, bakit naman ganun? Si brother naman 2025 lang naman sintabos eh. Oo nga, 2025 sintabos, o kaya pa 5.50. Pero pinapatay mo naman yung oras, lugar na makapaglingkod ka sa Diyos, doon mo pinapatay ang oras mo. Kaya pumapalakpak si Satanas yan kapag ganun, mga kapatid. Kaya yung mga paglayo natin sa mga bisyo, tayo naman na ngayon inaabangan ni Satanas kung paano siya makapapasok at palagay ko, hindi na po siya makakapasok. Ano pa? At marami pang iba. So, kung alak, dati mong, kumbaga libangan yan, at shabu naman na hindi, marijuana hindi, yung sugal, kasi pag umiinom ka, hindi po pwedeng hindi ka pasugal-sugal eh. Yan. Okay. Ibig sabihin, yun ang mga pamatay oras. Pagmasdan ninyo yung mga nagkakaroon ng swimming na walang tubig. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng swimming na walang tubig? Yung, yung tawag doon, yung ginaganon. Madyong, yan. Bag yan, ando doon. Makita mo yan, mga kababayan doon, lalaki, halo-halo. Kahit na pag-ihi, wala na, hindi na naiihi. Kaya tuloy nagkakasakit sa bato dahil lang doon. Yan ang mga gustong-gusto ni Satanas na pasok sa ating katauhan. Pero purihin ng Panginoon, ako'y naniniwala. Sabi nga ni Brother Ting, kung dito sa Soldiers of Christ, out of 100%, siyempre hindi pa masulid yan eh. Hindi pa masusulid yan. Ibig sabihin nun, mayroon pa mga small amount, no? Kunting porsyento pa natitira, pero karamihan ay talagang binago na ng Diyos. So mga kapatid, itong mga nagbagong ito, dapat lang, ano pangawakan? Si Lord. Kaya sabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matatakot, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Amen? So, sige nga, sister, baka meron ka pang idadagdag, si Sister Myra Manaluto. Nagpupuri din po ako sa ating Panginoon kasi nga po sa pamagitan po ng gawain ito, binago po ako ng Diyos. Unti-unti niya pong inalis sa akin mga bisyo ko na yon. Higit sa lahat yung pagbubugbog ko po sa aking brother husband, na sa gawain pong ito, dito po pinunawa sa akin ng Diyos. Napatuloy po ako magpasakop sa aking asawa at higit sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa gawain ito na natagpuan ng bawat isa sa atin, na unawa natin ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. At binago tayo ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit
na kung paano hindi natin siya nakikita, ngunit nadadama natin siya sa ating puso. Amen. Kung tayo naglilingkod at sumusunod sa kalooban ng Diyos, higit sa lahat ang pagbibigay po ng araw ng linggo, dito po talagang pinaunawa sa akin ng Panginoon na ang biyaya at pagpapala ibubuhos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Sa lahat nun, nagpupuri ako sa Panginoon kasi po na-opera yung aking pinsan, no? Buntis po yun siya ng 2 buwan. Ngunit po hindi po pinintulutan ng Panginoon na siya po ay makunan. No? Maayos po silang binigay sa akin ng Panginoon at sinayos ng Panginoon ang kanilang lahat ng pangangailangan. At pinagpupurit, pinagpapasalamat ko sa Diyos yung biyaya niyang pinagkalob sa aming kahapon, sa aming mag-ina, na kung paano nakapasa po yung aking anak sa Food in Hungry Minds, makapag-aral na po siya ng maayos po. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa habang po tayo nabubuhay, bigay po natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Dahil handa ang Diyos magbigay ng mga biyaya at mga pagpapala kung tayo patuloy na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Iyan lamang po at magandang hapon sa inyong Yeah, lahat. praise the Lord. Maraming salamat. Biro mo, alam mo ba, pagka yung anak mo pumasa sa exam, ano bang exam, ano, no? At kumbaga, nag-graduate na, naku po, talaga naman, biro mo, kitang-kita mong pinaghirapan mo, kumbaga, amaga ka nagigising para lang itaguin mo pag-aaral ng anak mo, pagkatapos nakita mo ngayon kung ano naging bunga, tuwan-tuwa ka talaga. Para bang hindi mababayaran yung katuwang yan. Bueno, si sister, Sister Lerma Navarro. Ano pa may dadagdag mo? Ha? Sa magandang hapon po sa ating Diyos sa buhay, kay Mama Mary, kay Brother Ten, kay Sister Early, sa inyo po, Brother Marcelo, at sa ating Opo. po lahat, lalo na sa mga nakikinig na po, ang ipagpupuri ko po, yung pong nasa Solid Surprise na po ako. Ang sinusweldo po na asawa ko ay 200. Sabi po, umakit daw po ng 3 beses sa may paho. Kung kahilingan mo, umakit daw po ng 3 beses sa paho, ito po ay matutupad. Ginawa ko po yun, na po, nagtatlong panig po ako. Nadagdagan naman po yung sweldo ng asawa ko, yung 200, naging 220. Pero kapos